Sama-sama tayong magiging karakli. Nagkasunog sa isang residential area sa San Mateo, Rizal ngayong gabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago ito naapula. Inaalam pa ang sanhi at kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Nagsasagawa na ng clearing operations sa lugar. Iba't ibang anggulo ang tinitingnan ng PNP sa pagpatay sa veteranong mamamahayag at dating mayor ng Calibo Aklan na si Juan Johnny Dayang. Iniimbestigahan kung may kinalaman ito sa politika o sa kanyang dating trabaho sa media. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa loob mismo ng kanyang bahay sa Calibo, Aklan, walang habas na pinagbabaril ang dating alkalde ng Calibo at veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Ayon sa pulisya, nanonood lang ng balita kagabi ang 89 anyos na biktima nang mangyari ang krimen. Kasunod nito ay tumakas daw ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Ang biktimang si Dayang naisugod pa sa ospital pero binawian din siya ng buhay. Nagtamo siya ng tama ng bala sa leg at tikod. Ginataon naton ka assurance sa atong nga mga pamumuyo, especially sa atong media partners. Dahil nga mga kaso hindi naton dapat tubugan, especially concern naton do peace and order. Mariing kinundina ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pamamaslang at nakiramay sa pamilya ng biktima. Kasabay ng pagkondena, nananawagan ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ng malalimang investigasyon sa krimen. Ayon sa tagapagsalita ng BNP, may sinusundan na silang lead at iniimbestigahan na rin ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV. Well, definitely we will be looking at multiple angles po. Kahit pa po siya ay retired na po na media practitioner po, ay hindi po yun magiging hadlang para tignan din po natin doon sa mga previous engagement po niya, at least sa activities niya in relation to his being a media partners po. Sa politika, titingnan din po natin yon. Sabi ni Fajardo, nagtungo sa crime scene ng Regional at Provincial Director ng PNP para mangalap ng ebidensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Bago sa saksi, sugatan ng kandidato sa pagka-Vice Mayor ng Plaridel, Quezon matapos barilin sa Lucena City. Ayon sa pulisya, pagkababa sa sasakyan ni dating Mayor Wilfredo Magbuhos, inagawan siya ng bag ng isang lalaki. Nanlabal raw ang biktima at doon na binaril ng gunman. Dinala sa ospital ang biktima at nasa ligtas na siyang kalagayan matapos sumailalim sa operasyon. Patuloy ang investigasyon. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng LPG bukas, Mayo 1. At base sa anunsyo ng Petron at Solain, piso ang matatapyas sa presyo kada kilo. Katumbas po yan ng 11 pisong bawas sa presyo ng karaniwang tangke ng LPG na tumitimbang ng 11 kilo. Patay isang lalaki matapos barilin ng nakaalitan niya sa pilahan ng tricycle sa Tansa, Cavite. At sa Maynila naman, patay rin ang isang lalaki na pinagsasaksak ng lalaking pinatira niya sa kanyang bahay. Saksi, si Jomer Apresto. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, nilapitan ng isang lalaki ang magkapatid na sina alias Rod at alias Mike sa Marzan Street sa Sampaloc, Maynila. Maya-maya si alias Rod hinataw ng sospek ng speaker at tinadyakan pa. Dumukot ng patalim ang sospek at ilang beses inambahan ng saksak ang biktima hanggang sa tuluyan na niyang pinagsasaksak si alias Rod. Sinubukang lumaban ng biktima pero itinarak ng sospek ang patalim sa kanyang ulo. Humandusay ang biktima na tila pinanood pa ng sospek malagutan ng hininga bago siya umalis sakay ng motorsiklo. Si alias Mike naman napatakbo. Pero kinagabihan ay nahuli si alias Mike matapos umanong mag-amok sa tapat ng barangay. Tinangka pa raw niyang saksakin ang isa sa mga kagawad. Bigla niyang inugot, hinabol ako. Siyempre tumakbo ako. Nakakita ko ng kahoy. O sige, sumugod ka. Ayun na nga, may dumating na ng pulis. O nakita po nila, 2 kutsilyo ang nakuha ng pulis natin. Ay kung madamay. Ayon kay alias Mike, pangdepensa niya ang patalim dahil sa pagbabanta mula sa sospek. Nakatrabaho lang daw ng kanyang kapatid ang sospek habang nagkakabit sila ng poster ng mga kandidato para sa eleksyon. 1 buwan pa raw pinatira ng biktima ang sospek sa kanyang bahay. Pero nagkaroon daw ng sama ng loob ang sospek sa biktima matapos siya nitong palayasin. Pinapalayas na nga siya kasi nga may dala siyang bato.
isisin pinapakit. Dahil sa'yo, boy, na may kutsilyo, pati ako makukulong dahil sa ginagawa mo, boy. Patuloy ang pagtugis sa sospek. Sa Tanza, Cavite, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin umano ng nakaalitan niya. Ayon sa asawa ng biktima na isang tricycle driver, nasa pilahan ng tricycle ang kanyang mister nang dumaan ang sospek na sakay rin ng tricycle. Bakit eh? Mayabang ka eh. Wag na. Tinatawag kita maayos ha? Kaya mo sampalin? O ayan o. Bumaba ka dyan. Wag na. Wag na. Ay, John. Huwag ka dumukot. Eh, babarinig kita. Sabi daw po sa kanya, balita ko ikaw yung matapang dito sa Brisas. Tapos sumagot po yung asawa ko hanggang nagsagutan po sila at minura po niya yung asawa ko. Hanggang sabi po niya na antayin mo ako dyan, babalikan kita. Pinapayuhan na raw ang kanyang asawa na makasama nito na umalis. Pero dahil kakilala ng biktima ang sospek, hindi siya umalis agad hanggang sa bumalik umano ang sospek sakay ng motorsiklo kasamang dalawa pang lalaki. Doon na pinagbabaril ang biktima sa ulo at katawan. Nakatakas ang sospek na nahaharap sa reklamong murder, paglabag sa gun ban at illegal possession of firearm and ammunition. Inihahanda rin ang isasampang reklamo sa dalawa niyang kasama. Sana po makonsensya siya sa ginawa niya at sana mabigyan, maawaan kami ng Panginoon na magkaroon po ng agarang hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.